Tahimik ka lang. Ginagawa mo ang mga bagay ayon sa sarili mong bilis, hindi ka maingay, hindi ka nagyayabang. Pero napapansin mong may ilang tao sa paligid mo na tila laging may puna, laging may tanong, at minsan parang gusto kang hilahin pababa. Minsan iniisip mo, ano bang ginagawa ko para maliitin nila ako? O baka ako ang may problema? Pero kung titingnan mo ng mas malalim, ang totoo, wala kang ginagawang masama. Ang mali lang, masyado mong nililiit ang epekto ng iyong pag-angat sa mata ng mga naiwan. Sabi ni Marcus Aurelius, "When you rise in the morning, think of what the precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love." Pero sa mundo ngayon, sa bawat pagbangon mo, habang ini-enjoy mo ang progreso mo, may mga taong hindi kayang sikmurain ng liwanag na taglay mo dahil hindi nila makita ang kanila. Inggit, isang tahimik pero mabagsik na damdamin. Walang sinasabi pero ramdam mo. Nakabalot sa papuri minsan pero may halong pagkairita. Nakatago sa mga tanong na parang inosente pero may laman. Hindi dahil gusto nilang agawin ang meron ka, kundi dahil nakikita nila sa iyo ang kakayahang hindi nila kayang buuin sa sarili nila. At dito papasok ang karunungan ng mga Stoic. Hindi mo kontrolado ang damdamin ng iba. Ang pwede mo lang kontrolin ay kung paano ka tutugon sa kanilang tingin, komento o pananahimik. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 dahilan kung bakit naiinggit sa iyo ang ibang tao. Hindi para pagyabang ang meron ka, kundi para maunawaan ang mas malalim na ugat ng inggit at mas mapanatili mo ang kapayapaan ng isip mo sa kabila ng mga matang may panghusga. Dahil sa dulo, hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong magpatuloy, kahit may mga umaasang mabigo ka. Bago ang lahat, muli kaibigan, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel dahil dito magbabago ang pananaw mo sa buhay. Maraming salamat. Magsimula na tayo. Dahilan number 1, dahil tahimik kang umaangat. Hindi ka maingay. Hindi mo ipinapakita ang bawat tagumpay sa social media. Hindi mo kailangang ipagsigawan kung ilang hakbang na ang naabot mo. Pero napapansin nila, kahit hindi ka nagsasalita, ang mga taong naiinggit sa iyo ay hindi nagagalit dahil sa yabang mo. Nagagalit sila kahit wala kang sinasabi. Nagagalit sila sa presensya mong hindi kailangang humingi ng atensyon, pero damang-dama ang bigat. Bakit? Dahil ang katahimikan mo ay isang uri ng kumpiyansa na hindi nila maabot. At ang kumpiyansang yan ay parang salamin, ipinapakita sa kanila ang mga kulang sa sarili nila. Sabi ni Epictetus, "If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid." At yan ang ginagawa mo, pinipili mong manahimik, magtrabaho, at hayaang ang resulta ang magsalita. Pero para sa ibang tao, nakakatakot ang ganong uri ng pagkatao. Kasi hindi mo hinahanap ang validation nila. Hindi mo kailangan ang approval nila. At ang mga taong hindi sanay na hindi sila sentro ng mundo, ay madalas naiinggit sa mga taong kaya nang mabuhay nang hindi sila ang sinasamba. Ang tahimik mong pag-angat ay isang anyo ng paninindigan. Hindi mo man sabihin ng direkta, ang kilos mo ay may sinasabi na kaya mong buuin ang sarili mo kahit walang palakpak, na kaya mong umusad kahit walang nanonood. At ang ganitong uri ng pag-angat, yung hindi sinusuklian ng papuri, ay mas nakakasilaw para sa mga taong hindi pa buo ang loob. Kaya tandaan mo, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Minsan, ito ang pinakamatatag na anyo ng lakas. At ang lakas mong yan ay madalas hindi kayang sikmurain ng mga sanay sa ingay. Dahilan number 2, dahil hindi ka umaasa sa opinyon ng iba. Sa isang mundong uhaw sa papuri, ang taong hindi naghahanap nito ay parang isang banta. Lahat gustong mapansin. Lahat gustong makuha ang like, ang congrats, ang wow. Pero ikaw, tahimik lang. Ginagawa mo ang tama hindi dahil gusto mong mapansin, kundi dahil ito ang tama. At yan ang hindi matanggap ng iba. Ang karamihan ay namumuhay sa mata ng publiko. Lahat ng galaw, idinidikta ng opinyon ng ibang tao. Porma nila, desisyon nila, maging pangarap nila. Lahat may basbas ng validation. Pero ikaw, pinipili mong manahimik
mamuhay ayon sa sariling prinsipyo, at magdesisyon batay sa tunay mong halaga, hindi sa kagustuhan ng iba. Hindi mo kailangan ng tapik sa balikat para tumuloy. Hindi mo kailangang sabihan ng galing mo bago kumilos. Dahil alam mong ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa palakpak, kundi sa paninindigan. Sabi ni Seneca, "What progress, you ask, have I made? I have begun to be a friend to myself." At dahil kaibigan mo na ang sarili mo, hindi mo na kailangan ng pahintulot ng mundo para maging masaya, para magbago, para sumubok. Kaya kang irespeto ng sarili mo kahit hindi ka iniintindi ng iba. At dito na pumapasok ang inggit. Ang mga taong sanay na umaasa sa opinyon ng iba ay naiinggit sa mga taong malaya. Kasi ang kalayaang yan ay paalala na sila mismo ay nakakadena pa rin. Nakakadena sa takot na hindi mapansin. Nakakadena sa pangangailangan ng palaging pag-apruba. Nakakadena sa ideya na ang halaga ko ay depende sa tingin ng iba. Pero ikaw, wala ka sa kulungang yan. At para sa kanila, ang kalayaan mo ay nakakairita dahil ipinapakita mo sa kanila kung gaano sila nakakulong. Kaya minsan, ang katahimikan mo ay tinatawag nilang pagmamalaki. Ang pagtutok mo sa sarili ay tinatawag nilang pagka-istrikto. Ang disiplina mo ay tinatawag nilang pagiging mayabang. Pero huwag mong hayaang guluhin ka ng maling interpretasyon. Dahil ang taong may kapayapaan sa sarili ay laging mukhang arugante sa mga taong hindi pa buo. At sa dulo, ang mahalaga ay hindi kung anong tingin nila sa'yo, kundi kung anong tingin mo sa sarili mo kapag tahimik na ang lahat. Dahilan number 3. Dahil marunong kang magbago habang sila paulit-ulit pa rin. Isa ito sa pinakamahirap tanggapin para sa ibang tao, ang makita kang nag-i-evolve habang sila'y nananatiling pareho, na habang sila'y kumakapit sa dating bersyon ng sarili nila, ikaw naman ay tahimik na lumalampas sa mga limitasyong dati mong kinakahon. Ikaw ay gumagalaw, hindi dahil gusto mong iwan sila, kundi dahil pinili mong yakapin ang pagbabago, kahit masakit, kahit mag-isa. At iyan, ang hindi lahat kayang gawin. Ang pagbabago ay hindi glamoroso. Walang palakpak sa gabi-gabing pag-aalinlangan. Walang kamera sa likod ng mga tanong mo sa sarili mo kung tama pa ba ang landas na tinatahak mo. Walang aplos sa pagbitaw mo sa mga bisyo, sa maling relasyon, sa dating ugali mong akala mo noon ay ikaw na talaga. Pero ikaw ginawa mo pa rin. Pinili mong harapin ang sarili mong anino. Pinili mong yakapin ang pananahimik para linangin ang iyong loob. Pinili mong hindi manatili sa comfort zone kahit ramdam mong baka mawalan ka ng karamay sa proseso, at doon nagsimulang sumama ang loob ng iba, hindi dahil sinaktan mo sila, kundi dahil ipinakita mo sa kanila kung gaano sila natakot magbago. Sabi ni Marcus Aurelius, "If someone can prove me wrong and show me my mistake in any thought or action, I shall gladly change. I seek the truth, which never harmed anyone. The harm is to persist in one's own self-deception and ignorance." Ang taong may lakas ng loob na baguhin ang sarili ay banta sa mga taong namumuhay pa rin sa ilusyon ng comfort. Kaya nga't kahit wala kang sinasabi, naiinggit sila sa'yo. Dahil ang presensya mo ay paalala na pwede pala, na kaya palang umiwas sa gulo, na kaya palang baguhin ang mindset, na kaya palang lumayo sa mga taong walang ambag kundi pabigat. Ang inggit nila ay hindi galit sa kung ano ka ngayon. Ang totoo, inggit sila sa tapang mong iwan ang dating ikaw. Dahil sila, ayaw pa ring humiwalay sa bisyong matagal nang sumisira sa kanila. Ayaw pa ring bitawan ang barkadang nagpapaikot lang sa kanila sa parehong pagkakabalaho. Ayaw pa ring tanggapin na ang kinaiinisan nila sa ibang tao ay madalas refleksyon ng sariling pagkakulong. Kaya kapag may mga taong tila lumalayo, tumatahimik, o naglalabas ng sama ng loob sa iyo, tanungin mo, ako ba ang problema o ako lang ang paalala ng pagbabago na hindi pa nila kayang yakapin? Sa mundong ito, hindi lahat matutuwa sa pag-angat mo. Lalo na yung mga piniling hindi umalis sa lupa kahit bukas na ang langit para sa kanila. At sa ganitong mga sandali, doon mo mas maiintindihan, ang tunay na pag-unlad ay hindi palaging masaya. Madalas, ito'y nagbubunyag ng katotohanang ayaw marinig ng iba. Pero kahit masakit, huwag kang titigil.
Dahil ang pagbabago mo ay hindi para saktan sila. Ito'y para mailigtas ang sarili mo mula sa sarili mong pagkakatali. Dahilan number 4. Dahil hindi ka takot mapag-isa. Sa mundong takot na takot sa katahimikan, ang taong marunong mapag-isa ay parang kakaibang nilalang. Parang may alam na hindi alam ng karamihan. At dahil hindi nila maintindihan ang kapayapaan mong wala sa piling ng iba, naiinggit sila sa iyo. Marami ang nagtatago sa ingay ng paligid, sa maingay na barkada, sa paulit-ulit na relasyon, sa walang tigil na pag-scroll, sa pakikipagkwentuhan na walang saysay. Hindi dahil masaya sila, kundi dahil ayaw nilang harapin ang sarili nila. Dahil kapag tahimik na, doon nila maririnig ang mga tanong na matagal na nilang iniiwasan. Pero ikaw, pinili mong tahimik. Pinili mong kumawala sa mga gulong walang patutunguhan. Pinili mong lumayo sa mga tao kahit alam mong masakit dahil alam mong hindi na sila tumutulong sa paglago mo. At iyan ang hindi nila maintindihan. Sabi ni Seneca, "He who is afraid to be alone is afraid of being honest with himself." Kaya habang ikaw ay natututo sa bawat gabi ng katahimikan, habang iniintindi mo ang sarili mong emosyon, habang dinadala mo ang bigat ng mga tanong ng walang kinakausap, marami ang nagtataka. Bakit kaya niya nagagawa yan? Hindi ba siya nalulungkot? Oo, nalulungkot ka. Pero hindi ka natatakot dahil alam mong ang paglago ay laging dumarating sa panahong tahimik ang paligid. Kapag wala ng ingay ng palakpak, kapag wala ng distraction, kapag ikaw na lang at ang sarili mong katotohanan, ang mga naiinggit sa iyo ay hindi naiinggit dahil marami kang kaibigan. Naiinggit sila dahil kaya mong mabuhay kahit wala silang lahat, at ang ganitong uri ng lakas, ang kakayahang maging buo kahit mag-isa, ay tila bang paninindigang hindi nila matagpuan sa sarili nila. Kaya kapag nakita nilang kontento ka sa sarili mong mundo, na hindi ka naghahabol sa atensyon, na hindi ka dependent sa presence ng iba, napipilitan silang harapin ang tanong na pilit nilang tinatakbuhan. Bakit siya kaya niyang tumahimik, samantalang ako hindi mapakali? At doon sila naiinggit. Hindi sa pera mo, hindi sa itsura mo, hindi sa tagumpay mo, kundi sa kapayapaan mong hindi nila mahanap kahit napapalibutan sila ng tao. Dahil sa mundong sinasamba ang koneksyon, ang pinakarebelde ay ang taong kayang magtayo ng sarili niyang katahimikan. Kaya huwag mong ikahiya ang pagiging mapag-isa. Huwag mong isipin na kulang ka dahil wala kang kasama. Dahil ang taong marunong mapag-isa ay ang taong hindi madaling masira. Dahilan number 5. Dahil hindi ka na naghihiganti, pinapatawad mo na lang at tinutuloy ang buhay. Isa ito sa mga bagay na hindi madaling gawin. Ang hindi gumanti kahit kaya mo. Ang manahimik kahit kaya mong sumagot. Ang patawarin kahit hindi sila humingi ng tawad. At higit sa lahat, ang ipagpatuloy ang buhay mo kahit hindi nila nakita ang bigat ng sakit na iniwan nila sa iyo. At kapag ginawa mo ito, kapag pinili mong patahimikin ang galit at sa halip ay ayusin ang sarili mo, makakaasa kang may maiinis, may maiinggit, may manggagalaiti sa katahimikan mong hindi nila masira. Bakit? Dahil gusto nila ng gulo. Gusto nilang masira ka. Gusto nilang bumagsak ka gaya ng inaasahan nila. Pero sa halip na gumanti, tumahimik ka. Sa halip na ipahiya sila, pinatawad mo. At sa halip na sayangin ang oras mo sa pagbibilang ng sama ng loob, ginamit mo ang panahon sa paghilom, sa pag-angat, at sa panibagong simula. At yan ang hindi nila matanggap, sabi ni Marcus Aurelius. The best revenge is not to be like your enemy. At yan ang ginawa mo. Hindi mo sila ginaya. Hindi ka bumaba sa level na gusto nilang hilahin ka. At sa bawat araw na pinipili mong bumangon ng may dignidad, ay isang araw na naaalala nilang hindi ka nila nagawang sirain. Marami ang naiinggit sa ganitong uri ng lakas. Yung klaseng hindi maingay, pero matatag. Yung uri ng katahimikang hindi dahil mahina ka, kundi dahil napagtagumpayan mo na ang sarili mong galit. Dahil alam mo na sa bandang huli, ang pagkapanalo ay hindi nasusukat sa kung sinong pinakamalakas sumigaw, kundi sa kung sinong pinakamarunong magpatawad at hindi na kailangang ipagyabang ito. Ang mga naiinggit sa iyo ay naiinggit hindi dahil masaya ka na. Naiinggit sila dahil akala nila hindi ka na dapat maging masaya.
Dahil sa pananaw nila, masyado mong madaling nakalimutan, masyado mong mabilis na nakabangon. At habang sila'y natitiis sa lason ng sariling galit, ikaw na may tahimik na namumuhay sa kalayaang sarili mong pinili. Kaya tandaan mo, kapag pinatawad mo ang isang tao, hindi ibig sabihin wala kang sakit. Ang ibig sabihin lang, mas pinili mong hindi manatili sa lugar kung saan sila naiwan. At ang kakayahang yan, ang kakayahang magpatawad ng walang paghihiganti, ay isang uri ng katahimikan na kinaiinggitan ng mga taong punong-puno pa rin ng galit sa puso. Dahilan number 6, dahil hindi mo na kailangan ng kompetisyon, panatag ka na sa sarili mo. Sa mundong lahat gustong mauna, gustong manguna, gustong mapagkamalang pinakamagaling. Ang taong hindi na nakikipag-unahan ay isang misteryo. Tahimik kang gumagalaw. Walang yabang, walang flex, walang mas magaling ako diyan na energy. Pero sa bawat kilos mo, halatang buo ka na. At iyan ang nakakagambala sa iba. Dahil sa totoo lang, karamihan ng tao ay hindi talaga gustong manalo. Gusto lang nilang may matalo. Gusto lang nilang may mapagkumparahan para maramdamang mas mataas sila. Gusto nilang patunayan sa iba ang halaga nila. Dahil sa loob-loob nila, hindi pa nila ito nararamdaman sa sarili nila. Kaya kapag may isang tulad mo na dumarating, na hindi nakikipagkumpetensya, pero umaangat, na hindi naninira, pero nangingibabaw, na hindi nagpapakitang gilas, pero kapansin-pansin, nagkakandagulo ang sistema nila. Sabi ni Epictetus, "If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid." At kaya mong tanggapin yan na minsan tatawanan ka, na minsan hindi ka mapapansin, na minsan aakalain nilang wala kang ambisyon. Pero ang hindi nila alam, kaya mong hindi magmadali dahil panatag ka na sa direksyon mo. Hindi ka na driven ng inggit, ng pride, o ng validation. Ang nagpapaandar sa iyo ngayon ay disiplina, purpose, at katahimikan. At doon sila naiinggit. Hindi sa tagumpay mo, kundi sa peace of mind mong hindi nila mabili. Naiinggit sila dahil habang sila'y abalang-abala sa pagpapatunay ng sarili nila, ikaw ay abala sa pagpapaunlad ng sarili mo. Walang ingay, walang gulo. Nakakabingi sa kanila ang katahimikan mo. Nakakainis sa kanila ang kawalan mo ng pakialam sa kompetisyon. Dahil habang sila'y abala sa paghila ng iba pababa, ikaw ay abala sa pag-akyat. Kahit mag-isa. Tandaan mo, ang taong may tunay na tiwala sa sarili ay hindi kailangang manalo sa palakasan, hindi kailangang mangibabaw sa usapan, hindi kailangang ipamukha kung anong meron siya. Dahil sapat na ang katahimikan niya para ipaalam, buo siya kahit walang nakakakita. At sa mundong puno ng ingay at kompetisyon, ang ganitong klase ng katauhan ay tila isang hamon, isang salamin na nagpapakita kung gaano pa kaliit ang tingin ng iba sa sarili nila. Kaya kapag nararamdaman mong may naiinggit sa'yo, kahit wala ka namang ginagawa, malamang ay dahil wala kang intensyon mangibabaw. Pero ikaw pa rin ang lumilitaw, at sa totoo lang, walang mas nakakainis sa taong hindi mo matalo, kasi hindi naman siya nakikipaglaban. Dahilan number 7, dahil natagpuan mo na ang layunin mo, at hindi na ikaw ang lumang ikaw. Ito na ang dahilan na hindi masabi ng marami, pero damang-dama sa bawat tingin, kilos, at katahimikan nila sa paligid mo. Tahimik kang pinagmamasdan, tahimik kang kinaiinggitan, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kung sino ka na ngayon. Nakita nila kung saan ka nagsimula. Kasama ka nilang naligaw, nagkamali, tumawa, lumuha. Nakita nila ang mga araw na bagsak ka, ang mga gabing puno ng tanong ang mata mo, ang mga panahong kahit sarili mo, hindi mo na maintindihan. At ngayon, tahimik kang tumindig, tahimik kang binuo ang sarili mo, at higit sa lahat, natagpuan mo na ang layunin mo. Hindi mo man ito ipinagsisigawan, ramdam sa bawat hakbang mo na may direksyon ka na. May dahilan ka na kung bakit ka bumabangon. Hindi ka na basta-basta sumasabay sa agos. Alam mo na kung para saan ka nabubuhay. At ang ganitong klase ng kalinawan ay isang uri ng kapangyarihang hindi lahat handang makita sa isang taong dati nilang ka-level. Kasi ang tagumpay mo ngayon ay hindi na aksidente, hindi na tsamba. Ito ay bunga ng intensyon, disiplina at paninindigan.
At kapag may taong ganyan, nagiging paalala ito sa iba kung gaano pa sila kalayo. Nagiging salamin ito ng lahat ng hindi pa nila kayang harapin sa sarili nila. Sabi ni Marcus Aurelius, "Stop drifting. You've wandered enough. Wake up. Show yourself. You're not a child anymore." At yan ang ginawa mo. Nagising ka. Hindi na ikaw ang taong palaging naghihintay ng direksyon mula sa iba. Hindi na ikaw ang madaling hilahin ng opinyon ng mundo. Ngayon, ikaw na ang gumagawa ng sarili mong landas. Kaya't kahit hindi nila aminin, may kirot sa loob nila sa tuwing nakikita kang kontento, malinaw at buo. Dahil alam nila, ikaw, natagpuan mo na ang sarili mo. At sila, nasa gulo pa rin ng pagkakaila, ng pagpapanggap, ng pakikisabay. Kaya minsan, ang inggit ay hindi mukhang galit. Minsan mukha itong tahimik na paglayo, mukha itong biro na may sundot, mukha itong, "Uy, nagbago ka na may halong panunumbat. Pero ang totoo, hindi ka lang nagbago. Lumaya ka. At ang kalayaan mo, ang linaw ng direksyon mo, ang katahimikang taglay ng isang taong buo na, ay bagay na hindi nila matanggap dahil ito'y paalala ng lahat ng takot pa rin nilang harapin. Kaya kapag tinanong ka, bakit kaya parang naiinggit sila sa akin, wala naman akong ginagawang masama. Ito lang ang sagot. Kasi ikaw na ang naging taong akala nila, sila ang mauuna. Kapatid, kung umabot ka sa dulo ng video na ito, marahil isa ka sa iilan na hindi takot harapin ang katotohanan, na hindi lahat ng katahimikan ay kapayapaan, at hindi lahat ng pagngiti sa harap mo ay tapat. Ang inggit ay hindi palaging sigaw. Minsan, ito'y bulong, tahimik, mapanlinlang. At kung hindi ka matatag sa sarili mo, madali kang madadala ng mga tinging may halong pagdududa. Pero ngayon, alam mo na, hindi ikaw ang problema. Ikaw ang paalala ng kung anong posible. Ikaw ang ebidensya na ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi lakas na bihirang maabot ng ingay. Kaya huwag mong hayaang patayin ng inggit ng iba ang apoy sa loob mo. Panatilihin mong buo ang tiwala mo sa sarili. Ipagpatuloy mo ang landas mo kahit hindi ito maintindihan ng iba. At kung naramdaman mong tumama sa iyo ang mensaheng ito, huwag mong hayaang dito na lang ito magtapos. Mag-subscribe ka ngayon, hindi lang para sa susunod na video, kundi bilang paninindigan na pipiliin mong lumago kahit sa mundong madalas ay gustong hilahin ka paatras. Dahil sa dulo, ang stoic ay hindi lang yung tahimik. Ang tunay na stoic ay yung kahit na naiinggit sa kanya ang mundo, ay marunong pa ring manahimik, magpatawad at magpatuloy. Tahimik ka lang. Ginagawa mo ang mga bagay ayon sa sarili mong bilis. Hindi ka maingay. Hindi ka nagyayabang. Pero napapansin mong may ilang tao sa paligid mo na tila laging may puna, laging may tanong, at minsan parang gusto kang hilahin pababa. Minsan iniisip mo, ano bang ginagawa ko para maliitin nila ako? O baka ako ang may problema? Pero kung titingnan mo ng mas malalim, ang totoo, wala kang ginagawang masama. Ang mali lang, masyado mong nililiit ang epekto ng iyong pag-angat sa mata ng mga naiwan. Sabi ni Marcus Aurelius, "When you rise in the morning, think of what the precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love." Pero sa mundo ngayon,
Sa bawat pagbangon mo, habang ini-enjoy mo ang progreso mo, may mga taong hindi kayang sikmurain ng liwanag na taglay mo dahil hindi nila makita ang kanila. Inggit, isang tahimik pero mabagsik na damdamin. Walang sinasabi pero ramdam mo. Nakabalot sa papuri minsan pero may halong pagkairita. Nakatago sa mga tanong na parang inosente pero may laman. Hindi dahil gusto nilang agawin ang meron ka, kundi dahil nakikita nila sa iyo ang kakayahang hindi nila kayang buuin sa sarili nila. At dito papasok ang karunungan ng mga Stoic. Hindi mo kontrolado ang damdamin ng iba. Ang pwede mo lang kontrolin ay kung paano ka tutugon sa kanilang tingin, komento o pananahimik. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 dahilan kung bakit naiinggit sa iyo ang ibang tao. Hindi para pagyabang ang meron ka, kundi para maunawaan ang mas malalim na ugat ng inggit at mas mapanatili mo ang kapayapaan ng isip mo sa kabila ng mga matang may panghusga. Dahil sa dulo, hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong magpatuloy kahit may mga umaasang mabigo ka. Bago ang lahat, muli kaibigan, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel dahil dito magbabago ang pananaw mo sa buhay. Maraming salamat. Magsimula na tayo. Dahilan number 1, dahil tahimik kang umaangat. Hindi ka maingay. Hindi mo ipinapakita ang bawat tagumpay sa social media. Hindi mo kailangang ipagsigawan kung ilang hakbang na ang naabot mo. Pero napapansin nila, kahit hindi ka nagsasalita, ang mga taong naiinggit sa iyo ay hindi nagagalit dahil sa yabang mo. Nagagalit sila kahit wala kang sinasabi. Nagagalit sila sa presensya mong hindi kailangang humingi ng atensyon pero damang-dama ang bigat. Bakit? Dahil ang katahimikan mo ay isang uri ng kumpiyansa na hindi nila maabot. At ang kumpiyansang yan ay parang salamin. Ipinapakita sa kanila ang mga kulang sa sarili nila. Sabi ni Epictetus, "If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid." At yan ang ginagawa mo, pinipili mong manahimik, magtrabaho at hayaang ang resulta ang magsalita. Pero para sa ibang tao, nakakatakot ang ganong uri ng pagkatao. Kasi hindi mo hinahanap ang validation nila. Hindi mo kailangan ang approval nila. At ang mga taong hindi sanay na hindi sila sentro ng mundo ay madalas naiinggit sa mga taong kaya nang mabuhay nang hindi sila ang sinasamba. Ang tahimik mong pag-angat ay isang anyo ng paninindigan. Hindi mo man sabihin ng direkta, ang kilos mo ay may sinasabi na kaya mong buuin ang sarili mo kahit walang palakpak, na kaya mong umusad kahit walang nanonood. At ang ganitong uri ng pag-angat, yung hindi sinusuklian ng papuri, ay mas nakakasilaw para sa mga taong hindi pa buo ang loob. Kaya tandaan mo, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Minsan, ito ang pinakamatatag na anyo ng lakas. At ang lakas mong yan ay madalas hindi kayang sikmuray ng mga sanay sa ingay. Dahilan number 2, dahil hindi ka umaasa sa opinyon ng iba. Sa isang mundong uhaw sa papuri, ang taong hindi naghahanap nito ay parang isang banta. Lahat gustong mapansin. Lahat gustong makuha ang like, ang congrats, ang wow. Pero ikaw, tahimik lang. Ginagawa mo ang tama hindi dahil gusto mong mapansin, kundi dahil ito ang tama. At yan ang hindi matanggap ng iba. Ang karamihan ay namumuhay sa mata ng publiko. Lahat ng galaw, idinidikta ng opinyon ng ibang tao. Porma nila, desisyon nila, maging pangarap nila. Lahat may basbas ng validation. Pero ikaw, pinipili mong manahimik, mamuhay ayon sa sariling prinsipyo, at magdesisyon batay sa tunay mong halaga, hindi sa kagustuhan ng iba. Hindi mo kailangan ng tapik sa balikat para tumuloy. Hindi mo kailangang sabihan ng galing mo bago kumilos. Dahil alam mong ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa palakpak, kundi sa paninindigan. Sabi ni Seneca, "What progress you ask have I made? I have begun to be a friend to myself." At dahil kaibigan mo na ang sarili mo, hindi mo na kailangan ng pahintulot ng mundo para maging masaya, para magbago, para sumubok. Kaya kang irespeto ng sarili mo kahit hindi ka iniintindi ng iba. At dito na pumapasok ang inggit. Ang mga taong sanay na umaasa sa opinyon ng iba
ay naiinggit sa mga taong malaya. Kasi ang kalayaang yan ay paalala na sila mismo ay nakakadena pa rin. Nakakadena sa takot na hindi mapansin. Nakakadena sa pangangailangan ng palaging pag-apruba. Nakakadena sa ideya na ang halaga ko ay depende sa tingin ng iba. Pero ikaw, wala ka sa kulungang yan. At para sa kanila, ang kalayaan mo ay nakakairita dahil ipinapakita mo sa kanila kung gaano sila nakakulong. Kaya minsan, ang katahimikan mo ay tinatawag nilang pagmamalaki. Ang pagtutok mo sa sarili ay tinatawag nilang pagka-istrikto. Ang disiplina mo ay tinatawag nilang pagiging mayabang. Pero huwag mong hayaang guluhin ka ng maling interpretasyon. Dahil ang taong may kapayapaan sa sarili ay laging mukhang arugante sa mga taong hindi pa buo. At sa dulo, ang mahalaga ay hindi kung anong tingin nila sa'yo, kundi kung anong tingin mo sa sarili mo kapag tahimik na ang lahat. Dahilan number 3. Dahil marunong kang magbago habang sila paulit-ulit pa rin. Isa ito sa pinakamahirap tanggapin para sa ibang tao, ang makita kang nag-i-evolve habang sila ay nananatiling pareho. Na habang sila ay kumakapit sa dating bersyon ng sarili nila, ikaw naman ay tahimik na lumalampas sa mga limitasyong dati mong kinakahon. Ikaw ay gumagalaw. Hindi dahil gusto mong iwan sila, kundi dahil pinili mong yakapin ang pagbabago, kahit masakit, kahit mag-isa. At iyan, ang hindi lahat kayang gawin. Ang pagbabago ay hindi glamoroso. Walang palakpak sa gabi-gabing pag-aalinlangan. Walang kamera sa likod ng mga tanong mo sa sarili mo kung tama pa ba ang landas na tinatahak mo. Walang aplos sa pagbitaw mo sa mga bisyo, sa maling relasyon. Sa dating ugali mong akala mo noon ay ikaw na talaga. Pero ikaw ginawa mo pa rin. Pinili mong harapin ang sarili mong anino. Pinili mong yakapin ang pananahimik para linangin ang iyong loob. Pinili mong hindi manatili sa comfort zone kahit ramdam mong baka mawalan ka ng karamay sa proseso. At doon nagsimulang sumama ang loob ng iba. Hindi dahil sinaktan mo sila, kundi dahil ipinakita mo sa kanila kung gaano sila natakot magbago. Sabi ni Marcus Aurelius, "If someone can prove me wrong and show me my mistake in any thought or action, I shall gladly change. I seek the truth, which never harmed anyone. The harm is to persist in one's own self-deception and ignorance." Ang taong may lakas ng loob na baguhin ang sarili ay banta sa mga taong namumuhay pa rin sa ilusyon ng comfort. Kaya nga't kahit wala kang sinasabi, naiinggit sila sa'yo. Dahil ang presensya mo ay paalala na pwede pala, na kaya palang umiwas sa gulo, na kaya palang baguhin ang mindset, na kaya palang lumayo sa mga taong walang ambag kundi pabigat. Ang inggit nila ay hindi galit sa kung ano ka ngayon. Ang totoo, inggit sila sa tapang mong iwan ang dating ikaw. Dahil sila, ayaw pa ring humiwalay sa bisyong matagal nang sumisira sa kanila. Ayaw pa ring bitawan ang barkadang nagpapaikot lang sa kanila sa parehong pagkakabalaho. Ayaw pa ring tanggapin na ang kinaiinisan nila sa ibang tao ay madalas refleksyon ng sariling pagkakulong. Kaya kapag may mga taong tila lumalayo, tumatahimik, o naglalabas ng sama ng loob sa iyo, tanungin mo, ako ba ang problema o ako lang ang paalala ng pagbabago na hindi pa nila kayang yakapin? Sa mundong ito, hindi lahat matutuwa sa pag-angat mo. Lalo na yung mga piniling hindi umalis sa lupa kahit bukas na ang langit para sa kanila. At sa ganitong mga sandali, doon mo mas maiintindihan. Ang tunay na pag-unlad ay hindi palaging masaya. Madalas, ito'y nagbubunyag ng katotohanang ayaw marinig ng iba. Pero kahit masakit,